Lola, may naririnig po ako. Para may mga maraming paang naglalakad sa damuhan. Sandali lang po, babangon ako. Sisilipin ko sa siwang nitong dingding na pawid, ha? Naku! Lola! Para may paparating na prosesyon. May mga dala silang sulo. Anong prosesyon ang sinasabi mo? Walang dadaan dito sa ganitong kalagayan natin. Nasa tuktok tayo ng burol. Imposibleng umakyat sila dito. Masama ang kutob ko. Matingnan nga. Ha? Hindi. Kailangan nating umalis dito, Isadora. Alam ko ng pakay nila. Lola, aalis na naman tayo? Saan tayo pupunta? Gabi na. Bakit parati na lang ganito? Masama ba tayong tao, Lola? Mabait naman po ako, Palagay ko, kagagawa na naman ito ng isang taong naiinggit sa atin at gusto tayong paalisin. Halika, lalagyan ko ng piring ang iyong mga mata. Kung ano man ang iyong marinig at maramdaman, huwag kang magsasalita hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, ha? Opo, palagi mo naman tong ginagawa sa akin, Lola. Tapos itatali mo ako sa likuran mo at tatakbo ka na naman ng mabilis na mabilis. Ano't ano man ang mangyari, Apo, ililigtas kita. Hanggat makakaya ko at buhay ako, hindi ka nila sasaktan. Ayan, naitali na kita sa katawan ko. Kumapit kang mabuti. Sige, Ben. Sulugin natin yung kubong yan. Sa mga tao. Halimaw! Sulugin! Halimaw! Tinatawag na isang halimaw o isang masamang tao kapag nakakarinig tayo ng isang aswang. Mga nakakatakot na bansag kapag may kilala silang isang aswang, tinatawag na minsan na salot sa bayan. Subalit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kanilang lahi? Ito ba ay likas? O sadyang napipilitan lang? Saan ba ito nagsimula? O ano ang pinagmulan? Sila ba ay sadyang mararahas? O may tinatago ring kabaitan? Bakit hindi matanggap ng ibang tao ang kanilang kalagayan? Hanggang kailan itatago ang katotohanan? May nakilala na ba kayo o naging kaibigan na isang aswang? Makatarungan kaya na tawagin silang mga halimaw na nakakatakot o isang masamang nilalang na kailangang puksain at parusahan? Papaano kung ang taong inibig mo at minahal ay lihim pala siyang may lahi? Magagawa mo pa kayang ibigin at ipaglaban o isa ka rin sa hatol at pupuksa sa kanyang lahi? Paano nga ba ang maging isang aswang? Dear Miss Ligaya, itago niyo na lang ako sa pangalang Isadora, 45 years old. Hindi ko nakagisna ng tunay kong mga magulang at namulat na lamang ako na ang lola ko ang siyang nagpalaki sa akin. Nagandahan ako sa mga kwento ng inyong channel na Aswang Stories kasi nakarelate ako sa ibang kwento. At ang bawat kwento nyo ay lagi kong sinusubaybayan. Hanggang sa naengganyo na rin ako magpadala ng aking tunay na kwento ng buhay. Marami ang mga iba't ibang agam-agam tungkol sa isang aswang. Ngunit ang hindi nila alam, na may damdamin din silang nasasaktan kapag mali ang panghuhusga at pagkakakilanlan. Marunong din silang umibig at magparaya. Ito ay tungkol sa aking naging karanasan. Sa simula ng aking kwento ay humihingi ako ng pangunawa at hindi panghuhusga. Nahilig ako sa pagtitinda ng mga bulaklak noon, imported man o local. Pagka-graduate ko ng high school, hindi na ako nakapag-aral ng kolehiyo. Sabi ng aking lola sapat na yon na natuto akong magbasa, magsulat at magkwenta ng pera. Isang kayamanan na iyon na hindi mananakaw sa akin ng iba. Malakas ang bentahan ko noon ng bulaklak lalo na kung sa panahon ng piyesta. Pang-decorate sa mga santo. Sa panahon naman ng mga patay, ginagawang korona at lalo na sa mga araw ng mga patay. Halos sold out ito pati na rin sa mga ikakasal at sa graduation. Mula sa ipon ko ay nakabili ako ng kapirasong lupa na siya kong ginawang taniman ng itinitinda kong bulaklak. Katulong ang aking lola sa paglilinang. Noon takot akong umibig subalit ang makilala ko si Anthony, parang biglang nagkulay rosas ang buo kong paligid. 25 anyos na ako noon. Gusto ko munang ipakilala sa inyo kung ano at sino si Anthony nung hindi pa kami magkakilala.
Good morning, Mr. Anthony Del Rosario. Andito na pala si Sir. Sir, kanina ka pa kasi hinihintay ni Mr. Aragon. Ay mahalagang sadya daw sa'yo. Sa tunog pa lang ng pagkakabigkas ng aking itiwala, mukhang napakahalaga nga. Sige, sabihin mo, Mr. Aragon. Malaki na pala ang tindahan mo. I guess sa second floor there is so much more, right? Iba talaga kapag mahilig ka sa negosyo. Ayaw mo ng kokonti. Gusto mo puno. Nadala lang sa sipag at tiyaga. Please take your seat. Miss Ampaga, ipagtimpla mo kami ng maiinom ni Mr. Aragon. So, anong atin? Kasi interesado ako dyan sa sungay ng kalabaw na nakadisplay dyan sa kisame ng tindahan mo. Na-amaze ako sa itsura, tuwid na tuwid. Di gaya ng karaniwang sungay ng kalabaw. Imported ba yan? Tama ka. Ibinenta yan sa akin ng isang caravan vendor. Actually, isang buong kalabaw yan na may lahing imported. Ikakasal daw kasi ang kanyang anak at wala siyang sapat na panggastos. So, binili ko. Minsan kasi, may mga tao na binabaliwala ang mga bagay na napakalaki ng halaga. Maling desisyon, ika nga. Ibenta mo na lang sa akin. Magkano bang presyo mo dyan? Kulusunado ko. I-display ko sa shop ko. Ikaw, bigay ko na lang sa'yo ng 120,000. Hindi ka nalugi dyan. May lahing tama raw dyan. 120,000. Ang mahal naman. Wala ba akong special price? Ipares mo na lang sa akin yung price na binili mo sa may-ari. Para naman tayong hindi magkaibigan. Hindi pwede, Mr. Aragon. Nagbayad pa ako ng permit sa pagkatay ko sa kalabaw. Marami akong binayaran bago ko na i-display yan dito sa tindahan ko. At saka, may giveaway na pampaswerte yan. Mura na ang halagang yan sa swerteng lalapit sa'yo kapag binili mo sa tamang presyo. Kahit hindi mo na ako bigyan ng tinatawag mong pampaswerte, alam ko naman sa sarili ko na kung paano ako magiging maswerte. Bawasan mo lang ang presyo. Mabayaran kita in cold cash. Mr. Aragon, negosyante ka. Negosyante din ako. Kung gusto mong magpalugi sa mga paninda mo, ako hindi. Well, pwede kang humingi sa akin ng ibang paninda ko, basta yung mura lang. At kung ayaw mo sa presyo ko, wala na tayong marami pang pag-uusapan. It's a big no to me. Sorry. Excuse me, Sir Anthony. Telephone po? Akin na. Excuse me, Mr. Aragon. May kakausapin lang ako. Yes? Hello? Ang yabang naman ang amo mo. Sarap suntukin. Kundi lang ako nakapagpigil. May bukol sa akin yan. Cool ka lang, sir. Huwag kang magpapahalata. Remember, nasa loob ka ng kanyang tindahan. Ano man na yung gawin laban sa kanya, may kaso ka. Maraming CCTV ang magiging ebidensya. Madamot kasi ang amo mo. Tingnan mo. Hindi aasenso ang shop na ito. Patungo na ito sa pagkalugi. Malugi sana. Napag-alaman na ni Anthony na may customer pala si Oscar na naghahanap ng sungay ng kalabaw, pero kahit alam niyang siya ang may tinda, hindi nito itinuro sa antique shop ni Anthony. Bagkus gusto niyang bilhin kay Anthony ang sungay upang mapadagdagan niya ng presyo. Nagkaroon ng lihim na galit si Oscar kay Anthony. Pakiramdam niya hindi siya papayag na matalo sa kompetisyon, lalo na pagdating sa negosyo. Maging sa mga isinasagawang bidding ng mga antique collection, nilalabanan niya ang presyong sinasabi ni Anthony. May mga pagkakataon na siya ang nananalo, pero kadalasan kay Anthony napupunta ang pagkapanalo. Inggit at insecurity ang nadagdag sa pagiging tuso ni Oscar nang simulang ligawan nito ang storekeeper o sekretary ni Anthony na si Aleli. Naku, Sir Oscar! Salamat dito sa pa-dinner date mo sa akin, ha? Ngayon ko lang naranasan na kumain sa ganitong restaurant. Masarap palang mapagkain dito sa Korean restaurant. Don't tell me na hindi ka man lang niyaya ng boss mo na kumain kayo sa labas. Like what I did.
Karapatan ng isang owner-manager na bigyan ng incentives o ang tinatawag na pakonsuelo sa kanyang mga tauhan. Hindi lang puro trabaho. Ginagawa niya rin po, sir. Pero minsan lang. At hindi sa gabi, maybe lunch or snack time. Palagi kasing busy ang amo ko. Minsan, mag-out of town. Minsan, isinasama naman ako. Napakasipag ng amo kong yun. Yun nga lang, wala pa ako nababalitaan o nakita man lang na meron siyang inspirasyon. Maraming nagpapapansin. Isa na ako ron. Halimbawa, saan naman kayo madalas pumunta? Anong ginagawa niyo doon? Naghahanap na may mga magbebenta ng antiques o kaya mga sinaunang gamit pa ng mga ninuno natin. Makikipag-deal tapos babalikan na lang namin para bilhin. So therefore, alam mo ang mga lugar at mga bagay na mahalaga sa kanya. Kasi sinasama ka minsan, let's say sa treasure hunting. Alam kong marami pang lugar ang inyong napupuntahan. At nasusolo mo siya. Kayong dalawa lang ng boss mo. Opo, sir. Ganun na nga po. Oh, bakit naman ganyan kayo kumakatingin sa akin? Para bang iniisip niyong may relasyon kami ni sir. The way na gumagalaw ang inyong mata, tinutukso ko ng mga tingin mo. Wala po kami relasyon. Promise. Simpleng amo, empleyado lang samahan namin. Tsaka imposible namang magkagusto sa akin yun. Napakayaman niya. Mahirap lang ako. At pangit pa yata ang paningin sa akin. Huwag mo namang sabihin pagit ka. Baka may iba lang siyang hinahanap na katagian. Ako naman sa sarili ko. Paano kung ako ang magkagusto sa'yo? Papayag ka ba? Umayag ka na. Walang makakaalam sa magiging relasyon natin. Kahit pa si Anthony. Hindi ko ipapahamak ang isang taong pinagkakatiwalaan ng kilala ko. Sir? Nakakabigla naman ang sinasabi niyo. Muntik na ako mahulog sa upuan, oh. Seryoso kayo, sir? Baka may asawa na kayo. Awayin pa ako ng asawa mo. Itong nipis na buko, maubos pa pag sinabunutan ako. Don't worry. Actually, may kinakasama na nga ako. Pero wala pa akong asawang legal. Anong malay mo? Sa'yo ko na matagpuan ang hinahanap ko. Pagkatapos natin kumain dito, mauna ka nang umuwi. Ito ang pamasahe mo. 5,000 yan. Pag-isipan mong maigi ang proposal ko sa'yo. Akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Tapos na po akong kumain, sir. Aakin na po ang pera. Uuwi na ako. Bigla akong inatake ng nervyos sa sinabi mo eh. Bye, sir. Salamat sa date. O sige na, ingat. I love you. Mukhang pera. Gagamitin kita. Laban kay Anthony. Walang kamalay-malay si Anthony na unti-unting kinukuha ni Oscar ang loob ni Aleli upang malaman ito at maunahan sa mga prospect niya at mga suki. Si Aleli naman ay nagmistulang manikang disusi. Sunod-sunuran ito sa mga pinapagawa sa kanya ni Oscar, pati ang pagnanakaw ng iba niyang paninda, lalo na ang anting-anting. Sa kabilang dako, abalang-abala ako noon sa pag-aayos ng aking mga panindang bulaklak. Malapit na naman kasi ang mahal na araw at ang graduation ng mga estudyante. Papasok na naman ang Flores de Mayo kaya't kailangan ko ng maraming bulaklak na gagamitin. May inuupahan naman ako makakatulong ko, stay out nga lang. At katulong ko pa rin naman sa pag-aasikaso si Lola Kubang. Aba, ang dami mo ng ginawang garland. Umabot pa kaya yan sa graduation? Hindi kaya matuyo ang mga bulaklak na gagamitin mo? Hindi ko pa naman po lalagyan ng bulaklak yan, Lola. Gumagawa muna ako ng mga ribbon na ilalagay sa leeg. Order kasi po ng kinder class dyan po sa malapit na school. Mga 100 po yan, Lola. Tsaka ko na lang lalagyan ng bulaklak para fresh ang bulaklak. Pabuti na lang maraming bulaklak yung pink na orchids na tanim ko. Salamat dun sa may-ari ng bakanteng lupang napakiusapan kong taniman. Ay, siya nga pala. May pumunta pala dito. Ay, nagpakilalang empleyado daw siya doon sa munisipyo. Hinahanap ka. Magpapagawa daw sa'yo ng bridal bouquet.
Ano ba yun, Isadora? Hindi ko maintindihan. Akala ko pa naman nag-order sa'yo ng bukayo. Iniisip ko, hindi naman minatamis ang paninda mo. Yun po yung kumpul na bulaklak na hawak ng babaeng ikakasala. English po kasi yung bouquet. Palagay ko po, Lola, kailangan ko ng dagdag ng mga katulong sa paggawa ng bouquet. Baka kung hindi na kayanin ng oras ko. Mula nang lumipat tayo dito sa bayan, marami na agad ako naging mga parokyano. Pag-ingat ka lang sa pagpili ng makakasama mo sa tindahan mo. Alalahanin mo, hindi nakikilala ang ating kaaway, lalo na ang isang traidor. Sa bagay, kayang-kaya mo naman silang gantihan kung gusto mo lang. Pero kung maaari sana, Lola, iniiwasan ko makasakit ako ng aking kapwa. Ayoko matulad sa mga magulang ko na napilitang lumayo dahil... Lumayo sila upang wala nang madamay pa, lalong-lalo ka na. Pero naririyan lang sila. Kung kailangan mong tawagin, nandyan lamang. Ang ihip ng hangin ang nagdadala sa kanila ng balita at ang lupa na yung natutungtungan ang nagsisilbing tenga upang marinig ang sinasabi ng iyong bibig. Sana, kahit hindi ko sila nakikita, masaya sila sa kanilang kinaroroonan. Sana balang araw, magpakita man lang sila sa akin, kahit saglit lang. O siya, sige. Tahan na. Tapusin mo na yung ginagawa mo at baka maggahol ka pa sa panahon. Hayaan mo, kakausapin ko sila. Ako ang bahala. Miss Ligaya, tanging ang lola ko lamang ang nakakaalam kung nasaan noon ang mga magulang ko. Kung bakit iniwalay ako sa kanila. Ang tanging paliwanag ng lola ay nagkaroon sila ng kaaway. Isang mabigat na kaaway na kayang utangin maging ang kanilang mga buhay. Kaya't minabuti nilang lumayo upang huwag madamay ang kaisa-isa nilang anak at ako yun. Samantala, dahil sa tiwala naman si Anthony sa kanyang mga tauhan sa kanyang antique shop, hindi na siya nag-iisip ng mga negatibo tungkol sa kanila. Mataas ang kanyang pasweldo bukod pa sa mga ibinibigay niyang incentives sa kanila. Ngunit isang umaga, nang tiningnan ni Anthony ang inventory sales ng kanyang shop, ito ang kanyang natuklasan. Anong nangyayari dito? Pinababayaan niyo ba ang tindahan ko? Tandaan ninyong sinasabi ko sa inyo. Magkaroon naman sana kayo ng malasakit. Hindi ko kayo ginugutom. Lalong hindi ako nagkukulang ng inyong mga sweldo. Lubos ang tiwala ako sa inyo, lalo pat nagkalat ang CCTV sa tindahan ko. Ngayon, paano kayo mawawala ng mahigit 100,000 piso ng halaga ng mga paninda kong amulets at Lucky Charm? Ikaw, Presi, ikaw ang naka-assign sa amulets and Lucky Charm section. Ano bang nangyari? Nakakapuslit ba ang mga customer mo? O ikaw mismo ang nagnanakaw? Naku, hindi po sir. Hindi ko po magagawa yan sa inyo. Mabait po kayong amo sa amin. Hindi ko po kaya magtaksil sa inyo. Hindi po ako kumukuha. Ikaw, Arman, matagal ka nang nagtatrabaho sa akin bilang utility at messenger. Sabihin mo sa akin, nagnanakaw ka ba ng paninda ko? Sumagot ka! Ang laki ng hirap ko sa negosyong ito. Hindi lang naman ako nakikinabang nito, kundi tayong lahat. Pati pamilya ninyo! Sir, kilala niyo naman po ako. Nagsasabi po ako sa inyo at nagpapaalam kung may kailangan ako. Pero ang pagnakawan po kayo, hindi ko po magagawa yun. Hindi po talaga. Ikaw, Miss Aleli! Anong masasabi mo? Sir naman, ang tagal ko ng empleyado mo. Ni minsan ba pinagnakawan kita? Wala pa ako natatanda ang pangyayari na ninakawan kita. Hanggang sa mga sandaling to. Kung minsan nga wala pa ako rito dahil magkasama tayong bumibiyahe, di ba? Baka ako may gumagawa nun pag wala ako. Nakaka-disappoint kayo. Sa totoo lang, isa pa ngayon lang nangyari to. Pero hindi ninyo mabibilog ang ulo ko. Mga linti kayo. Naniniwala akong isa sa inyo ang magnanakaw. Maaaring hindi pa malantad ngayon. Pero itong sinasabi ko sa inyo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ayusin yung mga trabaho ninyo! Halos maiyak noon sa galit si Anthony.
Malaking halaga nga naman ang nawala sa kanya pero ang ikinisama talaga ng kanyang loob. Malakas ang kutob niyang may sangkot na ibang tao sa nangyaring pagnanakaw sa loob ng kanyang shop. Meron na rin siyang hinala pero nais niya munang makatiyak at tanging ang kanyang kaibigang albularyo ang makapagbibigay ng kasagutan. Dumiretso siya noon sa bahay ni albularyong Enzo. Ang albularyo naging matalik niyang kaibigan. Pakiramdam niya may isang nagdala sa kanya ng negatibong enerhiya upang maganap ang pagnanakaw. Isinangguni niya ito sa kanya. Ang nakapagtataka, wala pang sinasabi si Anthony sa kanyang sadya, pero Alam ko nang sadya mo, Anthony. Nababakas ko sa mukha mo na meron ka na namang bagong kinakaharap na problema. Kaya nga po sa inyo talaga ako lumalapit Dahil pambihira ang iyong kakayahan. Ano bang gagawin ko? Paano ko matutukoy kung sino ang gumagawa ng katraydoran sa akin? Relax ka lang. Kilala kita. Konting halaga lang yung nawala sa'yo. Para sa'yo. Madali mo lang mapapalitan yon. Baka dumoble pa. Tama naman yung sinasabi niyo Ang inaalala ko lang, baka kung mamihasa, baka kung isang araw, magising na lamang akong nalimas na pala ang laman ng tindahan ko at wala na ring benta. Baka kung makapatay na ako ng tao niyan. Papatay ka ng tao walang kalaban-laban sa'yo. Dahil lang sa pera. Isang malaking kabaliwan ang iniisip mo, Anthony. Isipin mong ang lahat ng material na bagay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Huwag kang pumayag na dalhin ito ang kaluluwa mo sa impyerno. Ano ho bang dapat kong gawin? Hahayaan ko na lang na malugi ako? Hindi naman yata pwede yan, Lolo Enzo. Payuhan mo naman ako. Marami akong tauhan na umaasa sa akin. Kapag nalugi ako, mawawalan din sila ng trabaho. Hindi ako magiging kawawa, kundi sila. Ayoko namang dumating pa ako sa puntong yon na madadamay ang mga walang malay dahil sa kasakiman ng isa. Yan ang nagagawa ng kulang sa pananampalataya. Ang akala ng iba, pera lang ang nagbibigay kasiyahan sa isang tao. Heto, magagamit mo ito. Makakatulong to sa iyo sa pang-araw-araw mong pagtitinda. Kung maaari, ilagay mo ito sa gitna ng tindahan mo. Yung kayang maabot ng kanyang liwanag. Ang bawat taong papasok sa iyong pintuan ay masisinagan ng kanyang liwanag. Ano ito? Isang pulang bato na kumikinang? Para siyang isang batong ruby. Oo, pero hindi lang basta isang bato. Kung ikaw ay may masamang tangka sa pag-aari ng iba, o hahawakan mo pa lang ang isang bagay na may masama kang intensyon, ay mapapaso ka na. Sa ganoong paraan, makikilala mo kung sino at ano ang gusto niyang nakawin. Kung may CCTV ka, makikita mo doon kung sino. Pero wag mong ipaalam sa kanila kung ano ito at para saan ito. Baka mawalan ng bisa. Magkano to, Lolo Enzo? Bigyan mo ako ng 2. Ikakabit ko na ito ngayon. Bigay ko na lang yan sa'yo. Pero kung babayaran mo ko, natural tatanggapin ko. Bahala ka kung magkano. Kung may iba ka pang sadya, sabihin mo na at may naghihintay sa akin. Wala na po. Maraming salamat dito sa binigay mo sa akin. Aabutan lang kita ng pera sa susunod na pagpunta ko rito. Ay, ikaw ang bahala. Kung ano ang bukal sa kalooban mo, huwag mong kalimutan na magtiwala pa rin sa nasa itaas, sa kanyang magagawa at hindi sa magagawa ng tao. Ako'y instrumento lamang at hindi rin perpekto. Salamat. Huwag kang mag-alala, Lolo Enzo. Siya pa rin ang sentro ng puso at isipan ko. agad na pinakabit ni Anthony ang bato na ibinigay sa kanya ni Lolo Enzo. Hindi niya ito sinabi sa kanyang mga tauhan kung ano ito. Basta ang sabi niya lang isang palamuti sa kanyang tindahan. Dito niya masusubukan kung talagang epektibo ito sa paghuli ng mga gustong mang-umit ng kanyang paninda. Ayaw na niya maulit pa ang pangyayaring nawawalan siya ng paninda at wala man lang nakakaalam kung sino at papaano ito nanakaw. Day off noon ng mga empleyado ni Anthony. Inain ni Oscar si Aleli sa isang private resort na malayo sa Maynila. Walang kaalam-alamang dalaga na wala naman talagang gusto si Oscar sa kanya. Ginagamit lang siya nito upang maging spy
sa bawat gagawin ni Anthony. At si Aleli, wala din palang gusto kay Oscar. Nagpapagamit lang siya dito, kapalit ng malaking halaga na binibigay sa kanya ng lalaki. Anong pakiramdam mo ngayong magkapiling tayo, honey? Happy ka ba? So much happy, honey. Kung pwede lang na wag na tayong magkahiwalay. Yucks po. Pwede namang mangyari yun kung gugustuhin mo lang. Lasunin mo si Anthony. Total wala namang siyang girlfriend. Ikaw ang magpanggap. Then sabihin mong ibinili na sa'yo ang kanyang negosyo. Total, hindi naman sila magdududa sa'yo. Dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan niya, right? Huwag na muna. Marami pa akong gustong bilhin sa buhay ko. Kung mamamatay si Anthony, mawawalan ako ng pera. Hindi pa siguradong mangyayari ang iniisip mo. Pero kung habang buhay ako nagtatrabaho sa kanya, makakaipon ako. Hindi pa kasali dun yung ibibigay mo sa akin. Iba pa yun. Mukhang pera ka talaga. Anyway, ang perang binibigay ko sa iyo ay bayad sa maganda mong performance. Marunong kang sumunod sa pinapagawa ko sa iyo. At kung mananatili kang loyal sa akin, makakamit mo ang mundo kapalit ng kaluluwa mo. Joke! Ew, it's not a good joke. Tigilan mo nga yung pagtawa mong parang demonyo. Kinikilabutan ako. But speaking of pinapagawa mo sa akin, muntik na ako mabuko ni Anthony. Inisa-isa ba naman kami na tanungin kung sino bang nagnanakaw sa antique shop niya? Talagang pakiramdam ko nung oras na yun. Parang binabad sa suka mga labi ko sa nervyos. Pero hindi ko inamin. Ano ko? Bali? Good. Maasahan ka talaga, honey. Can we make love tonight? Magkano? Oh, dapat ba talagang may bayad? Chain reaction yan. Crisis ngayon, bawal ang libre, you know. Di kung ayaw mo, ayaw ko rin. Andalay mo namang magtampo. Dodoblehin ko ang ibibigay ko sa'yo, promise. Hindi mapakali si Anthony sa nangyari sa kanyang shop noon. Ayaw naman niya makipag-ugnayan sa himpilan ng mga pulisya. Gusto niyang siya mismo ang makatuklas sa mga nagaganap. Matama niyang nireview ang kanyang mga CCTV monitors kung may makuha man lang siyang lead. Ngunit isang bagay ang kanyang nadiskubre. 3 beses pala na walang na-capture ang camera dahil naka-off ito. 3 magkakaibang date at oras na hindi lalagpas sa 10 minuto ang pagkaka-off. Nang ininspeksyon niya ang buong paligid ng shop niya, wala siyang nakitang trace na nilooban nito. Lumalabas sa kanyang sariling pag-iimbestiga na wala sa labas ang magnanakaw, kundi ay tinatawag na inside job. Isang gabi habang nag-overtime ako noon sa pagtuhog ko ng mga bulaklak ng kalachuchi, pasado 12:00 na ng hating gabi at may order pa sa akin ng 50 piraso ng tinuhog na sampagitan na gagamiting korona sa isang patimpalak sa kagandahan sa kabilang bayan. Inaapura ko ito dahil kukunin ito na maaga kinabukasan. Biglang nakarinig ako ng malakas na pagbaling ng sanga sa isang punong malapit sa bahay namin. Lumabas ako upang tingnan ko anong nangyari at nahintakutan ako sa aking nakita. Ano to nakikita ko? 2 maitim na anino sa itaas ng nabaling sanga ng puno ng mangga. Anak, Isadora, anak ko, halika. Tinawag niyo akong anak? Inay, Itay, mga magulang ko, kayo po ba yan? Oo, kami nga. Halika, lumapit ka sa amin. Umakyat ka sa puno. Halika. Oo, naririyan na ako, Itay, Inay. Lalapit na ako sa inyo. Oh, abutin yung kamay ko. Isadora! Ay, nasaan ka, Apo? Ba't? Hay! Saan ka pupunta? Huwag kang umakyat dyan sa puno! Madilim dyan! Hay, Apo! Lola, naririto sina Itay at Inay. Nasa itaas sila ng puno. Anong nasa itaas? Bumalik ka rito! Halika. Sumama ka sa amin. Nakakatakot ang itsura nyo.
Hindi kayo magulang ko! Lola! Lumayas kayo! Alis! Ito nga silang isasabi ko sa inyo! Alis! Huwag yung iniisturbo ang apo ko! Ako makakalaban nyo! Sa susunod, huwag kang basta lalabas ng 10 oras ng gabi. Maraming mga itim na maligno na naghahanap ng makakakampi. Opo, hindi na po mauulit, Lola. Tandaan mo ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mga maligno ang itay at inay mo. Mga tao rin silang tulad natin. Kailangan lang pansamantalang lumayo. At kung ano ang dahilan ay saka mo na malalaman. Mga nagpanggap ng mga magulang ko ang mga itim na mga maligno sa dilim. Gusto raw nila akong makuha. Mabuti na lang at may gamit na pangontra si Lola Kubang at nagawa niyang mapigilan ang plano at pakay nila. Naguguluhan ako ng mga panahong iyon sa aking sarili. Naaalala ko na nakailang ulit na kaming lumipat ng bahay at lugar pero hindi pa rin kami matahimik sa mga tao sa paligid namin. Kung hindi mga tao ang humahabol sa amin, ay mga maligno naman at aswang. Hindi ko alam kung anong kasalanan namin sa mundo. Pero nang mapadpad kami sa bagong lugar, isang bayan na malapit sa syudad, medyo gumanda ang takbo ng buhay namin at pinalad na makapagtapos ako ng high school at magkaroon ng maliit na tindahan. Unti-unti itong lumago at sa ngayon nakakakuha na ako ng pwesto sa bayan. Sa shop nag-overtime noon si Anthony, pasado 10:00 na ng gabi niya pinauwi ang kanyang mga empleyado at isinara ang kanyang shop. Doon na siya gumawa ng kanyang mga research works at mga plano na may kinalaman sa kanyang negosyo. Mag-aalas 11 na noon ng hating gabi na biglang may narinig siyang kalusko sa second floor ng kanyang shop. Parang may pumasok sa tindahan ko. Dadalhin ko itong aking malaking flashlight at itong aking baril. Humanda ka sa akin kung sino ka man. Bubuksan kong lahat ng ilaw. Nawalang kaluskos. Ayon, isang aninong itim. Susundan kita. Anong kailangan mo sa tindahan ko? Paano ka nakapasok dito? Nawala. Nasaan ka? Huwag kang magtago. Harapin mo ako. Anong kailangan mo? Kung wala, umalis ka na. Baka kung masaktan kita. Ha? Ang lakas nyo na. Paano siya nakalabas ng pintuan? Naila ko na yon. Imposible. Pinaglalaroan niyo ako, ha? Sorry, hindi ako mahilig sa kape. Kaya wala akong nervyos. Ay! Ho, ho, ho! Ay! Wisit na butingi kayo. Dito pa talaga kayo nalaglag sa bato ko? Dahil sa maraming ginawang research work si Anthony, inabutan na ng madaling araw ang binata. Minabuti na lang niya matulog sa loob ng opisina niya sa loob ng antique shop. Hindi na niya naamalayan ang pagdating ni Aleli na pasado 5:00 na ng umaga. May duplicate key kasi ang dalaga kaya madali niya nabuksan ang double front door. Hindi rin alam ni Aleli na nasa loob ng kanyang opisina si Anthony at tulog na tulog ito. Sa pag-aakala niya nag-iisa lang siya sa shop, dumiretso siya sa second floor at doon namimili siya ng mga amulets. Alin kaya dito ang mabili? Yung maraming naghahanap. Itong hugis puso na may kakaibang kulay. Umiiba-iba ang kanyang kulay sa reflection ng liwanag na tumatama sa malabrilyanting palamuti nito. Hindi naman siguro mahalata ito. Buti na lang. Mamaya pang 8:00 darating ang mga tindera. Kukuha ko ng isang dakot. Hayaan, nakakuha na ako ng 2 dakot pa. Aray! Aray ko, ang init! Sino yan? Sir Anthony, anong ginagawa niyo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo rito? Maagang maaga pa para pumasok ka ng trabaho. Tsaka ano tong kalat na to dito? Ano ba kasing gagawin mo dyan? Kuwan po, sir. Alam kong wala kang maisasagot. Sige na. Pulutin mo na yan isa-isa at ibalik mo na sa lalagyan niya. Huwag kang magbabawas dyan. Binilang ko na yan.
Sir, hindi ko na po kayang hawakan yan. Mainit pala eh, napaso ako. Napaso ba ka mo? Miss Aleli Sampaga, hindi mainit ang tanso at tingga. Tulog ka pa yata? Bakit sinasabi mong mainit? Eto, kukuha ko ng 2. Pupulutin ko. Oh, 1, 2. Nasaan ang mainit dito? Wala naman ah. Sige na, pulutin mo na yan isa-isa at ibalik mo na sa drawer ang mga yan. Umagang-umaga pinasasama mong umaga ko. Nakapagtataka. Kanina lang ang init nila. Nakakapaso ang init. Kaya nga bigla akong nabitawan. Paano nangyari yun? Bilisan mo na dyan! Huwag ka kasing mag-uumit. Akala mo lang yun, mainit. Sir naman, binibilang ko lang. Bakit naman ako mag-uumit dyan? Matagal na ako sa negosyong ito. Marami na akong nakakasalamuhang iba't ibang klase ng tao. Alam kong nagsisinungaling sa nagsasabi ng totoo. At kahit hindi mo aminin sa akin, gusto mo akong pagnakawan, hindi ba? Sir, nagkakamali kayo ng paratang sa akin. Maniwala kayo, wala akong intensyong masama. Binibilang ko lang kasi baka mali ang inventory nila. Hindi mo trabaho ang mag-inventory. May naka-assign ako para dyan. And please, huwag ka nang magpaliwanag kung alam mo sa sarili mong tama ang hinala ko. Stop it! Kilala kita, Miss Sampaga. Hindi ka nagdidesisyon ng para sa sarili mo lang. Every move you made, kinukonsulta mo ko. Unless, merong ibang nagkukontrol ng desisyon mo at nagkukumahog kang masunod dito. For whatever reason, I don't care. Huwag mo nang uulitin ito. The next time na mahuli pa kita, ibibigay ko na sa iyo ang pinakahuli mong sahod. Nagkakaintindihan ba tayo? Prepare yourself. Pagdating ng mga tauhan ko dito sa shop, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Miss Ligaya, hindi nagtagumpay si Aleli sa pagnanakaw muli sa tindahan ni Anthony. Namanghari na binata sa nakitang bisa na ibinigay sa kanya ni Lolo Enzo. Sa pagkakataong ito, naging mas alerto lalo si Anthony. Isinasama niya na sa kanyang lakad si Aleli. Ang hindi niya alam, labis ang pagngingit-ngit ni Aleli nang mahuli siya sa akto ng kanyang amo. Malaking halaga sana ang ibibigay sa kanya ni Oscar kung nadala at naihatid niya yun sa lalaki. Hindi niya rin alam kung bakit hindi niya mahindian ang bawat pinapagawa sa kanya ni Oscar. Para bang nawawala siya sa kanyang sarili. Lalo pat sinisilaw siya ng pera ng negosyanteng si Oscar. Samantala masyado ako naging abala noon sa maliit kong flower shop pero malaki ang atraksyon nito sa mga tao dahil sa mga paninda at special na estilo ko sa pag-aayos ng mga bulaklak na natutunan ko nung nag-aaral pa lamang ako. Nang araw din palang iyon ay papunta si Anthony sa isa niyang suki kasama ang kanyang sekretarya. Napadaan ito sa aking shop at hindi niya napigilang dumaan sa aking pwesto. Iyon ang una naming pagkikita. Good morning, sir, ma'am. Pili na ho kayo. Flowers for all occasions po ito. May malalaki, may katamtaman lang, any kind of color, at meron pa kayo ibang pagpipilian. Nariyan po sa picture na nakadikit sa dingding. Actual size at kulay po yan, hindi edited. Eto bang nasa picture, available ba to? Parang hindi ko naman yata nakikitang nakadisplay sa tindahan mo. Gusto ko itong pink na roses. Kakaibang kanyang dating. Yes, tama ka po, sir. Kasi nasa garden pa. Kung bibili kayo, pipitasin namin para sa'yo. At saka yung uri ng rosas na napili nyo, may kakaiba pong halimuyak. Kumpara sa ibang rosas, garantisado yan, sir. Dapat may sample ka na para makita na kung maganda talaga. Hindi puro sales to. Ma'am, wala na pong mas gaganda pa sa bagong pitas na bulaklak. Lalo pat ito ay may kamahalan sa halaga. Kesa sa mga karaniwang bulaklak na makikita mong maganda at mura, madali naman pong malanta. Pati kulay madaling nag-iiba. Matagal na akong dumadaan dito. Bago lang itong shop mo, no? Maganda. Pati ang tindera. Kanino bang flower shop ito? Ako po may-ari. Hindi lang po yan ang paninda ko. Doon po sa left side, may paninda po akong herbal plants and flowers. May mga special ornamental flowers at herbs po ako dyan na ginagamit ng mga albularyo. Talaga? May... Sir,
Excuse me, hinihintay na raw tayo ni Mr. Cheng? Sabihin mo on the way na tayo. Tinawag mo siyang sir? Ay, sorry. Akala ko magsyota kayo o kayo mag-asawa eh. Sir, akala ko bibili kayo. May napili na po ba kayo? Ipa-reserve na kita ng rosas na nagustuhan nyo? Next time. Tayo na, Aleli. Sabihin mo, papunta na tayo. Kung makatawag naman sa boss niya, akala mo girlfriend. Di man lang umiti. Sino kay lalaki yun? Maganda ang kanyang pangangatawan, pati ang tindig. Maganda yung tindera ng bulaklak. Natural ang kanyang ganda. Tumingin-tingin ka naman, sir, sa iba. Malay mo, may mas maganda pa kesa sa kanya. Hindi mo lang napapansin. Kung gandang makeup din lang. O kaya salamat po, doktor. Eto na ako sa natural. Walang halong kemikal. Kaya nga ba ako hindi pa nakakapangasawa? Hindi ko pa matagpuan ang hinahanap ko. Sayang. Wala man lang pala ako sa mga qualities na hinahanap nyo. Kampante-kampante sana si Anthony na hindi na makakapagnakaw pa si Aleli sa kanyang shop dahil palagi niya nang kasama ito sa kanyang mga lakad. Pero ang hindi niya alam, sinasabi pala ng dalaga kay Oscar ang mga transaction ni Anthony. Kaya nagagawang sulutin ito ni Oscar o agawan ng prospect. Lihim naman na natutuwa si Aleli sa nangyayari dahil sa ganoong paraan, pakiramdam niya ay nakakaganti na siya kay Anthony. Laban sa pagkakapahiya sa kanya, nung mahuli siyang nagpupuslit ng mga panindang amulet sa shops nito. Nadagdagan ang isipin ni Anthony sa mga nangyari. Pakiramdam niya, kailangan niya muna sigurong mag-relax at ang naisip niya ay ang tambayan ng flower shop ko. Hindi ko malaman noon ang aking nadarama nang sa ikalawang pagkakataon ay pumunta siya sa aking pwesto. Hello, magandang binibini. Uy, sir! Bumalik kayo. Hello din po. Ano po may paglilingkod ko sa pogi kong customer? Pogi ba talaga? Alam mo, ikaw palang nagsabi sa akin ng ganyan. Baka maniwala ako. Sir, may kasabihan po tayo na ang pagsasabi daw ng matapat ay pagsasama ng maluwat. Tsaka, bakit naman po ako magsisinungaling kung pwede ko naman sabihin ng totoo? Pili na ako kayo ng gusto niyong bulaklak, sir. Bibigyan kita ng discount. Ineng, meron ka bang tindang dahon na pamparegla? Hinahanapan kasi ako ng mga pasyente ko. Ay, akala ko kayong iinom. Biro lang po. Meron po, nanang. O, ito, dahon ng kadlum. 10 piso po ang isang tali. Ilan po kukunin niyo? Ay, bigyan mo nga ako ng 10 tali. Hetong bayad. Ay, teka lang. Meron pa pala akong bibilhin. Meron ka bang tinda na pampatayo? Yung bulaklak ko kasing Daisy, hindi na natayo? Ay, lagyan niyo lang po ng maliit na aspirin. Makikita niyo magiging sariwa uli yan. Ay, salamat naman. Ang gwapo naman ng boyfriend mo, Ineng. Ay, sige, salamat. Napagkamalan pa tayo mag-shota. Shota agad? Hindi ko pa nga alam ang... ano nga palang pangalan mo? Ako si Anthony. Anthony Del Rosario. Isadora Vergel at your service. Nagtitinda ng iba't ibang bulaklak. May bukang-buka na, may saradong-sarado pa. Yun ang simula ng aming pagkakaibigan. At dahil doon nagsiselos na pala sa akin si Aleli. Hindi ko alam na lihim niya palang sinusundan si Anthony kung saan ito pumupunta. Nakarating ito sa kaalaman ng karibal ni Anthony sa negosyo na si Oscar. Masamang-masama pala ang loob ni Aleli na maging magkalapit kami ni Anthony. Kaya nung minsang dumaan siya sa flower shop ko, sakay ng isang kotse tiningnan niya ako ng matalim habang papalayo. Hindi ako natakot sa ipinakita niyang gawi sa akin. Alam ko na sa loob ko na kaya ko siyang malabanan, kahit sa anumang paraan. Minsan papunta na sana si Anthony sa isa niyang prospect, sa isang antigong tibor. Arman! Nandiyan na ba yung sasakyan kong pinakarwash ko sa'yo? Na-check na ba lahat? Pati sa loob. Aalis na kami. Hinihintay na ako ng prospect ko. Ay sir, excuse me. Mukhang hindi na tayo matutuloy ngayon. Wala na kasi yung tibor na bibilhin mo. Na-disgrasya na daw. Bakit? Ano raw bang nangyari? Saan naman napunta yung tibor? Sayang, ang ganda-ganda ng tibor na yon.
6 feet ang taas at panahon pa ng Kastila yun. Sinalakay daw po sila ng isang aswang kagabi. Inilabas na raw nila sa balkonahe yung tibor para madaling maikarga sa sasakyan. Pero nung bandang hating gabi na, biglang may dumating na pagkalaki-laking itim na aso. Nang hinahabol doon nila ito ay biglang sumiksik sa likuran ng tibor hanggang sa tuloy na itong naitumba at nabasag. Nahuli bang aso? Hindi ko na sir na itanong. Basta ang importante doon, wala na yung tibor na bibilhin mo. So, sa iba na lang tayo pupunta. No problem. Okay. Kung hindi na matutuloy, may pupuntahan akong iba. Hindi mo ba ako isasama? Sana. Pero wala na naman tayong pupuntahan. So maiwan ka na lang dito sa shop. Aswang palang dahilan na. Akala mo isasawalang bahala ko lang ito? Hindi. Hahanapin kita. Kung ikaw ang makakasagabal sa aking negosyo, aalisin kita sa aking landas. Puti na lang naniwala siya sa akin. May komisyon na naman ako. Upang maibsan ang pagkabagot ni Anthony, pinuntahan niya ako sa aking shop. Pero wala ako ng mga oras na yon. Ipinagtanong pala ako sa tindera ko kung saan ang aming bahay. Kasalukuyan ako nasa Rose Garden noon nang biglang sinabi sa akin ni Lola Kubang na may naghahanap daw sa akin na lalaki. Customer ko daw. Na-conscious pa nga ako pagdating niya dahil nakasuot lang ako ng duster at may suot na guwantes at apron at naka-boots. Nakatali ang buhok kong hanggang bewang ang haba ng isang panyo. Magandang umaga sa iyo, Isadora. Parehas kayo ng umaga maganda. Uy, ang dami mo na palang tanim ng mga bulaklak. Kaya naman pala ang lakas ng loob mong magtinda. Bawing-bawi ka na sa puhunan nito. Ngayon ako naniniwala na ang bulaklak ay hinahanap talaga ng mga bubuyog. Halika, dun tayo sa may kubo. La, kaibigan ko po si Anthony. Aba, mayaman ka, ano? Kasi ang mahirap, hindi magsusuot ng makintab na sapatos katulad mo. Siya sige, maiwan ko muna kayo. Apo, wag basta bibigay. Masyado kang mahal ng lola mo. Pwede ba tayo magkwentuhan? Habang nag-aayos ka ng mga bulaklak mo. Alam mo kasi, masarap kang kausap. Lalo na pagdating sa mga halaga ng bulaklak. I mean, ang kahalagahan nito. Buti naman at nai-open mo. Alam mo Anthony, may mga klase ng bulaklak na hindi alam ng ibang importansya at tamang paggamit ito. Halimbawa itong insulin flower. Pwede mo siyang kainin ng hilaw, pampababa ng presyo ng dugo. O ito naman, bulaklak ng ilang-ilang. Karamihang ginagamit ito ng mga rituals or special ceremonies. How about yung bulaklak na ayaw ng aswang? Bulaklak ng bawang sabi nila at ang amoy daw ng daon ng sambong. Di ko pa masasabing totoo yun kasi di ko pa naman nasusubukan. How about, anong pwedeng ipanghuli sa isang aswang? Pwede ba ako magtanong? May hulihin ka bang aswang? Naalata ko, panayata tungkol sa aswang tinatanong mo Bakit? Wala naman. Kalimutan mo na ang mga tanong ko. May dala akong food. Teka sandali. Kukunin ko lang sa sasakyan ko. Di ko tuloy mag-gets kung ano talaga siya. Pulis, investigador? O isang poging marites lang? Nakakakaba. Dapat alamin ko muna ang background ng taong to. Baka isa siya sa sinasabi sa akin ng lola na lihim naming kaaway. Napag-alaman kong may sarili din pala siyang tindahan. Nawala ang aking pagdududa sa kanya nang minsang isinama niya ako sa kanyang shop. Namangha ako sa aking nakita. Ang mga koleksyon niya sa mga antigong bagay, gamit. Pati na mga lumang paintings na talaga namang kinamanghaan ko. Pero may natatanging umagaw sa aking pansin. Ito ay ang mga ginagamit ng mga mangkukulam at aswang sa kanilang ritual. Pati na ang mga panggayumang kwintas. Hindi ako nakatiis. Tinanong ko sa kanya ang mga tungkol dito. Anthony, pwede ba magtanong? Yes? Ano bang itatanong mo? May tinda ka palang mga ganito? Mga habang karayom? Itim na kandila? Di ba mga accessories to ng isang witchcraft practitioner? May alam ka ba sa pangkukulam? Siyempre, di ba kapag ang isang customer pag may hahanapin,
Bilang shop owner, alam mong gamit at paggamit. Binigyan mo ako ng idea. Ibig mo bang sabihin, ikaw ay isang mangkukulam? Kasi alam mo ang mga herbs at mga bulaklak na ginagamit sa ginagawang rituals nila. Grabe ka naman. Natural. Bilang isa nagtitinda, kailangan ko malaman ng mga hinahanap ng mga customer ko pagdating sa gamit ng mga bulaklak. Sa ganung paraan may engganyo ko silang bumili sa akin every time na kailangan nilang tinda ko. Tumpak! Isadora, para ko na rin nasagot ang tanong mo, di ba? Hindi ko kailangang maging mangkukulam bago ako magtinda ng kailangan nila. Isa lang akong ordinaryong mamamayan na katulad mo. O ano? Satisfied ka na ba sa sagot ko? Magandang binibini. Opo, Ginoo. Anong oras na ba? Naku, kailangan ko na siguro umuwi. Malapit nang lumubog ang araw. Maaga pa yan. Yayayaan sana kitang mag-dinner. Ay, sorry Anthony. Di pa ako nakikipag-date. Tsaka hindi ako pwedeng umuwi ng gabi na. Magagalitan ako ng lola ko. Palagay ko, nahanap ko ng babaeng liligawan ko. Eh di congrats. Sino naman kaya maswerte mananalo sa puso mo? Ikaw yon. Pwede ba kitang ligawan? Sobrang kilig ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Pero hindi ako nagpahalata. Dahil sa loob ko, crush ko na rin siya. Mula noon, inihatid na niya ako pauwi mula sa pwesto ko kapag meron siyang oras. Ang hindi ko alam, sobrang galit na pala sa akin ang kanyang sekretaryang si Aleli dahil pinapanood niya pala kami sa CCTV ng shop habang nag-uusap. Isang araw sa aking shop may dumating na kakaibang customer, isang lalaki. Yes, sir. Magandang hapon po. Ano pong hanap nyo? Hello, Miss Maganda. Order sana ako ng mga bulaklak na bagay sa success party. You mean victory party, sir? Yes, eksakto. Igawa mo ako ng isang bunch. Ano bang kulay ang pwede doon? May mga suggestion ka ba, Miss Ganda? Of course. Ang kulay ng pagtatagumpay ay pula. So, kailangan niyo po ng red roses. Simbolo ng tapang at pagtatagumpay. Siguro may negosyo kayo, no? At matagumpay ito. I-congratulate na rin kita, sir. Matalino ka. O sige, bigyan mo ako ng 2 dosen ng red roses. Salamat na rin sa pagbate. Corona, sa patay meron ka. Marunong ka bang gumawa? Opo, sir. Maraming nagpapagawa sa akin ng corona sa patay. Mataas po ba o mababa? Anong kulay ng roses ang dapat sa mga katulad nila? Yung bang namatay dahil natalo? Ang kulay po kasi ng mga natatalo ay dilaw. Ito ang kulay na ginagamit sa ibang bansa kapag natatalo. Blue naman ang nagsisimbolo ng kalungkutan. At lavender naman bilang pagluluksa. Wala naman po kasing kulay itim na rosas. Okay, ito lang munang red roses ang kukunin ko. Yung ipapagawa ko sa iyong korona sa patay, tatawag na lang ako kapag nagawa mo na mapatay mo siya. Ano? Bakit? Sino papatayin ko, sir? At saka mo na malalaman. Ito palang bayad ko sa red roses. Keep the change. Sige po, sir. Ihanda ko lang po ang mga bulaklak. Halos himatayin ako sa takot ng sinabi sa akin yun ng lalaki. Hindi ko siya kilala. Sa umpisa pa lang ng paglalapit niya sa akin ay may nararamdaman na akong kakaiba, pati ang kanyang amoy. Para bang itinatago lamang ng mga mamahaling pabango ang kanyang tunay na pagkatao. Natanaw kong ibinigay ng lalaki ang binili niyang bulaklak doon sa babae sa loob ng kanyang kotse. Hindi ko na masyadong maaninag ang mukha dahil tinted ang salamin ng kotse. Laking panghihinayang naman ni Anthony nang malaman niyang pinatay ng isang aswang ang taong makakasama niya sana sa abroad para mamili ng additional na paninda sa kanyang shop. Nakausap niya ang anak ng namatay. Paano niyo natiyak na biktima nga siya ng isang aswang? Nakita niyo ba? Kung pangkaraniwan lang siyang hayop, bakit pa pupunta riyan ang kanyang leg at lamang loob? Natagpuan na lamang na nakaparada sa tabi ng isang punong kahoy ang kanyang kotse. Nakabukas ang kanyang bintana sa driver's seat. At ito ang tumambad sa mga nakakita sa kanya.
may ilang concerned citizen na nag-report sa himpilan ng pulis bago nakarating sa amin. Hayop. Bakit ba nauuso ang nabibiktima ng mga aswang ngayon? Okay, hindi na bale. Condolence na lamang sa buong pamilya ninyo. Eto, abutin mo. Konting tulong. Hindi na rin ako magtatagal at lumalalim na ang gabi. Maraming salamat po, sir. Ingat po sa pagmamaneho. Baka mabiktima rin kayo ng mga aswang. Sige, salamat. Magandang gabi sa inyo. Nakakahalata na ako sa mga nangyayari. Para bang sa bawat hakbang na gawin ko, ay may humahadlang na isang aswang. Pwes, magpakita ka sa akin ngayon. Ako ang harapin mo. Ha? Ano yun? Parang kinakaskas yata ng isang matalim na bagay ang bubong ng kotse. Ipapark ko sandali ang sasakyan ko sa tabi. Titingan ko. Bababa ako. Hayop ka! Sino ka? Huwag kang mag-anyong aswang. Labanan mo ako ng pareha sa laban. Hayop ka! Kukunin ko ng buntot pagi ko sa loob ng kotse. Huwag mong hilahin ang pako! Huwag mo akong kaladkarin! Aray ko! Bigla na lang akong binagsak sa lupa. Pero tinamaan ko naman siya ng baril. Tinamaan ko! Masakit man ang katawan ni Anthony na magkasagupa sila ng aswang, ay nakawi itong ligtas sa bahay nila. Naalala ni Anthony ang sinabi ko sa kanya noon tungkol sa mga herbal na pangontra sa aswang. At para matiyak niya rin ito na totoo ang sinasabi ng dalaga, ni-research niya ito sa mga reliable sources. Hindi ang klase ni Anthony ang basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan mapatunayan niya muna sa kanyang sarili upang siya ay maniwala. Ang importante, pinakinggan niya ako. Nang sumunod na gabi, naisipan niyang pasyalan ako sa bahay namin. Tanggap naman siya ng lola dahil naging mabuti naman ang pakikitungo niya sa amin. At higit sa lahat, marunong siyang magmano sa kamay ng lola, na bihirang-bihira ko nang makita sa mga bagong kabataan ngayon. Hindi ko alam na may gumagala na naman pala aswang dito. At marami na palang nabibiktima. Anthony, nag-aalala ako sa'yo. Siguro mas mabuting umuwi ka na lang ng maaga. Baka kung mapahama ka. Diba? Sabi mo sa akin noon, alam mo ang mga pangontra sa aswang? So bakit? Pababayaan mo ba ako? Siyempre hindi ano. Iniisip ko pa nga lang na baka kunin ka nila, naiiyak na ako eh. Hindi baling ako na lang kunin nila, wag lang ang iba. Huwag kang umiyak, please. Nadudurog ang puso ko kapag nakikita kitang umiiyak. Pahirin mo ang mga luha mo. Promise, hindi ako mawawala sa'yo. Hindi kita iiwan. Sorry, Anthony. First time ko maramdaman to sa buhay ko. Ganito pala kapag nagmamahal, no? Nasasaktan din pala. Kung anong nararamdaman mo para sa akin, gayon din ako sa'yo. Isadora, mahal kita. Pwede ba kitang mahalikan kahit sa noo lang? Isadora! Abat! Hoy! Bitawan mo nga po ko! At ikaw naman, matulog ka na! Maaga ka pagigising bukas! Aba! Isadora! Palagi mong tatanda ng bilin ko sa'yo. Baka nakakalimutan mo na. Pauwi na rin po siya la. Binigyan ko lang siya nitong ilang piraso ng dahon ng sambong, dahon ng kalamansi at saka isang dakot itong bunga ng linga. At sandali lang, kukunin ko lang yung nagustuhan mong kulay ng rose para lagi mo ako maalala ha. Salamat, mahal ko. Mag-iingat ako. Para sa'yo. Para sa ating dalawa. Lola ko bang? Alis na po ako. Oh, siya sige na. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Pakiramdam ko noon parang gusto ko siyang pigilan na wag na lang siyang umalis. Lalo't pat iniisip kong malakas ang kanyang loob na labanan ng mga aswang. Kung may magagawa lang sana ako noon, pipigilan kong wag mangyari ang nakatakda. Ilang araw din kaming hindi nagkita ni Anthony. Pagkatapos na ipadala ko sa kanya ang mga pangontra at ang nagustuhan niyang kulay ng rosas, hindi ko alam na may dinaramdam pala siya. Biglang nagkasakit si Anthony. Ang sakit ng ulo ko. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Na-stretch yata ako masyado nang hinila ng aswang na yon ang aking mga binti. Ngayon ko lang nararamdaman.
Ah, ay, nadidigip ang dibdib ko. Nahihirapan akong huminga. Ah, ano itong tumutubo sa balat ko? Ay, ang kate! Ang kate! Ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Hello? Sir, hindi ho ba kayo papasok? Tanghali na, may naka-schedule tayong biyahe ngayon. Medyo masamang pakiramdam ko. Mamaya na lang. Kapag bumuti-buti ng pakiramdam ko. Ang sakit. Ang kate! Hello, sir! Ano bang nangyari sa'yo? Sir! Mamaya ka na tumawag ulit. Ayusin ninyong pamamahala sa shop. Huwag kayong gagawa ng hindi ko magugustuhan. Nakikita ko kayo sa CCTV. Lihim na natuwa si Aleli. Sinabi niya ito kay Oscar. Nag-celebrate ang dalawa sa pag-aakalang iyon na ang magiging katapusan ni Anthony. Pinatawag ni Anthony si Albalaryong Enzo upang magpagamot. May kalayuan din ang pagitan ng bahay niya sa bahay ni Anthony. Pero si Anthony ang pumupunta sa kanya noon. Hindi tulad ngayon, mag-isa siyang pupunta sa bahay ng binata. Isa pa sa naging problema ni Lola Enzo habang naglalakad siyang mag-isa ay makakasalubong niya ang isang asong ulol. Wala siyang ibang armas kundi isang katamtamang haba lamang ng yantok ng kawayan. Asong ulol. Ala, sige, lumapit ka. Siguradong basag ang bungo mo sa yantok na hawak ko. Babasagin kong ulo mo. Napatay kong aso. Itutuloy ko na ang paglalakad ko. Paano nangyari ito? Yung asong napatay ko biglang nawala. Ay, mahabaging Diyos. Samahan mo po ako sa aking paroroonan. Itutuloy ko na ang paglalakad ko. Hindi lang yon ang nakasalubong ni Lolo Enzo. May nakatabi pa siyang lalaking nakaupo sa jeep na nakaitim na sweater na may hood. Pero nang sumalyap ito sa kanya, isa itong kalansay. Finally, nakarating din si Lolo Enzo sa bahay ni Anthony. Unang kita pa lamang niya sa binata. Alam niyang nakulam ito. Hindi makapaniwala si Anthony. Ano ako? Nakulam? Lolo Enzo, wala akong alam na naging kagalit ko para ipakulam ako. Anong dahilan? Sa bagay, kung nabati lang ako, maniniwala pa ako. Sabi nga nila magandang lalaki daw ako, pero kulam. Imposible, Lolo Enzo. Huwag kang mag-alala. Mababaw lang ang kulam na binigay niya sa'yo. Pero hanggat hindi niya inaalis sa'yo ang kulam, ay patuloy kanyang pahihirapan. Ihanda mo ang sarili mo. Ang kulam na ibinigay niya sa'yo ay katulad sa isang bulaklak. Unti-unti itong matutuyo hanggang sa mamatay. Sino may kagagawa nito sa akin? Bakit niya ako ginaganito? Nandiyan na naman. Ang kate, sobra. Namamantal ng aking balat sa kakakamot. Halos buong katawan ko na nangangate. Hindi ako makatulog sa gabi. Hayop siya. Malaman ko lang kung sino nang kukulam sa akin. Higit sa dobleng ipaparanas ko sa kanya. Hindi ko pa bakitang malinaw kung sinong nagpakulam sa'yo. 2 hugis kasi ang nabuo dito sa tubig. 1 hugis lalaki at 1 hugis babae. Pero isa lang ang masasabi ko. Marahil siya ay maraming hinanakit at inggit sa'yo. O sige na, aalis na ako. Magpabili ka na lang ng gamot sa makati mong balat at iinumin mong gamot. Upang kahit papano ay maibsan ang nararamdaman mong hirap. Aalis na ako. Huwag mo rin kalilimutang magdasal sa Diyos. Sige po, Lolo Enzo. Hayop ka. Hahanapin kita kung sino ka man. Aray ko! Ang hapde! Sinabi ni Lolo Enzo kay Anthony na malalim ang kaalaman ng taong kumulam sa kanya. Dahil gumamit ito ng mga pambihirang dahon at mga bulaklak upang isagawa ang ritual. Biglang sumagi sa isip ni Anthony ako. Pero hindi siya sigurado kung may iba pang nagtitinda ng bulaklak maliban sa akin. Sa una talagang pinagdudahan niya ako.
Labis ang aking pag-aalala kay Anthony sa ilang araw niyang hindi pagdalaw sa akin. Kahit sa tindahan ay hindi na siya dumadaan. Napag-alaman ko rin na grabe ang sakit niya. Sa awa ko sa kanya, humingi ako ng permiso kay Lola Kubang na kung pwede ko siyang gamutin. Salamat at pumayag naman siya. Pinapunta ko na lamang si Anthony sa bahay. Maiga ka na dito sa papag na kawayan. Pakialis ng damit mo at pantalon. Itong langis ng olibo na may iba't ibang halamang gamot. Ipapahid ko to sa buong mong katawan. Ay, siya na yun. Oray na yun. Saray na naman. Hanis, aray na pabasari ka na. Aray. Ah! Nanonood sa aking kalamnan. Ang sakit. Parang inuuka ang balat ko. Pwede ba? Dahan-dahan naman, Isadora, please. Tiisin mo lang ng konti, please, para gumaling ka na. Kung hindi natin naagapan agad, baka kung may lumabas na mga uod mula sa mga bukol niya sa balat mo. Naawa ako sa'yo. Kung may magagawa lang sana ako. Nakakapagtaka. Bakit ang bawat hagod niya sa aking mga sugat ay bahagya ng humuhupa ang pamamaga? Hindi ko maintindihan ang mga salitang binibigkas niya. Anong klaseng pagkatao ba meron si Isadora? Mahal ko na ba talaga siya? O atraksyon lamang ang aking nararamdaman? Lola, tulungan mo ako, parang hihimatayin ako. Biglang nagdilim ang paningin ko. Isadora, na paano ka? Huwag kang mag-alala, sir. Okay lang ang apo ko. Napagod lang siya ng konti. Isadora, apo. Kumising ka na. Gising na. Unang pagkakataon ko yon na manghilot sa isang may sakit. Sa tulong ng aking lola noon na siyang nagturo sa akin ng panggagamot gamit ang herbal, pakiramdam ko para akong nauupos na kandila pagkatapos ko siyang gamutin. Pakiramdam ko sinalo ko lahat ng nararamdamang sakit ni Anthony. Pero hindi ito magandang balita para kay Aleli. Ang akala niyang wala ng kagalingan na si Anthony ay heto at unti-unti nang gumagaling. Hindi niya alam na ako ang tumulong sa kanyang amo. Labis na nagingit-ngit ang kanyang karibal sa negosyo na si Oscar. Ang ibig niyang marinig na balita ay ang lumala ng lumala ang sakit ni Anthony hanggang sa wala na itong kagalingan. May sapusa yata ang hayop. Pero hindi ako naniniwala na basta siya gagaling agad. Posibleng may nakialam. Hahanapin ko ang pakialamerang yun. Oscar, anong nangyari sa'yo? Nanginginig ka, namumula yung mukha. Pulang-pula. Nagagalit ako. Nagagalit ako. Nagagalit ako! Oscar! Bakit nanilisig yung mga mata? Bigla nagbago ang itsura mo. Huwag mo akong tinan na ganyan. Isa kang halimaw! Halimaw ka! Tumahimik ka. Yamang nakita mo ang tunay kong itsura. Wala nagdapat na makaalam nito. Wala! Halika rito! Ay! Pasensya na, Nelly. Ayoko pang malaman ng ibang sekreto ko. Medyo kumalig na ang mga sugat sa katawan mo. May alam sa kontrak ko lamang taong gumamot sa iyo. Masasabi kong magaling siya. Sasabihin ko na sa iyo, Lo, kung sinong gumamot sa akin. Yung nililigawan kong tindera ng bulaklak sa bayan. Si Isadora. Mabuti naman. Marunong siyang magsagawa ng kontrakulam. Pero ang may papayo ko lang sa iyo, kilalanin mo munang mabuti ang babaeng mamahalin mo. Hindi sa pinangungunahan ko na ang mga mangyayari. Pero kadalasan sa mga marunong mangkulam, ay marunong din kung paano nila aalisin ang kulam sa katawan. Kadalasan ay napapabilang din sila sa isang lahi ng mga aswang. Iba kasi ang kaalaman sa sensya kaysa sa natural na paraan ng panggagamot. Ganun ba yun? So, posible bang napapabilang si Isadora sa mga halimaw na nagtatago sa iba niyang katauhan? Ito ang tatandaan mo, Anthony. Hindi kumo aswang ay halimaw na. Minsan, hindi lahat ng halimaw ay pinipiling maging halimaw. Minsan may nagtutulak lang sa kanila para gawin ito. Sinasabi ko to sa iyo kasi ayokong husgahan mo agad ang kasintahan mo.
At ayokong saktan mo ang damdamin mo. Mag-imbestiga ka. Alamin mo ang katotohanan. Napaisip noon si Anthony. Papaano nga kung ang taong nililigawan niya ay isa pala sa mga hinahunting niya, ang mga aswang. Isa pa sa mga hinala niya ang pagkamatay ni Aleli na sinasabing kagagawan din ng isang aswang. Maaari daw na pinagsilosan ito kaya pinatay. Pero nang mawala si Aleli sa kanyang shop, gumanda na uli ang pasok ng pera dito. Hindi na siya nawawala ng paninda na alam niyang si Aleli ang nagnakaw. Ngayon isang bagay na lang ang ibig niyang matuklasan, ang tunay na pagkatao ng kanyang kasintahan. Ito ba'y ordinaryong tao o isang may lahing aswang? Matagal mo na bang ginagawa ito? I mean, ang makapagpagaling ng isang nakukulam? Actually, first time kong gawin yon. At first time ko ring makahaplos ng katawan ng lalaki. Nakikita ko lang yun sa mga magulang ko na dating mga albularyo. Nasasaksihan ko kung paano nila noon hinahanapan ng lunas ang isang may sakit. Pero ngayon wala na sila. Patay na? Hindi. Pansamantala silang lumayo. Siguro balang araw kung sakaling tayo pa, mas maiintindihan mo ang malalim ang dahilan. Sana nga maintindihan mo. Ang ganda ng kanyang maamong muka. Wala akong nakikitang sinyales na siya ay isang aswang. Maiiksi ang kuko ng kanyang mahahabang daliri. Sabi nila, hindi mo raw makikitang tumingin sa mata kapag kausap mo sila. Pero sa Isadora, madalas kaming mag-eye to eye. Nakikita ko ang aking itsura sa balintataw ng kanyang mga mata. Hoy, ano? Bakit nakatitig ka na lang sa akin? Nanununo ka na naman, no? Kinakabahan na ako sa iyo, ha? Dapat pala marami kang nakakabit na pangontra sa iyong katawan. Sorry, napapatulala na pala ako. Ang iniisip ko lang kasi, bakit ako ipakukulam? Gawain ito ng mga taong hindi marunong lumaban ng parehas sa kanilang kapwa. Kung may kasalanan ako sa kanila, harapin nila ako. Ikaw, Isadora. Ha? Anong ako? Bakit ako? Alam mo ba kung sino nang kulam sa akin? Papatayin ko siya kapag makilala ko lang. Malaking perwisyo ang ginawa niya. Naapektuhan pati ang aking negosyo, ang aking mga transaksyon, pati ang aking katawan. Pagbabayaran niya ito ng mahal. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Ginawa ko lang magagawa ko bilang isang nagmamalasakit sa iyo. Nakita ko nagkasakit ka, at dahil may alam din naman ako sa panggagamot gamit ang mga herbal, tinulungan kita. Yun lang. Kung anong iniisip ng taong nagpakulam sa iyo, wala na akong pakialam. Hindi basta-basta naniniwala si Anthony sa mga nakikita niya sa akin noon. At bilang bihasa sa pag-iimbestiga, naniniwala pala siyang ako na sigurong aswang na gumagala sa gabi at front ko lang daw ang pagtitinda ng bulaklak sa umaga. Nag-aalala din ako kung paano ko sasabihin sa kanya ang totoo tungkol sa aking mga ninuno. Nahahalata ko noon nagdududa siya sa mga kilos ko noon. Pero nangangamba rin ako na baka kung malaman niya ang katotohanan tungkol sa akin ay layuan niya na ako. Lumaki kasi kami sa isang lugar na malayo sa gulo ng mundo. Naging sikat na mga albularyo ang aking mga ninuno. Naman na rin ang aking mga magulang ngunit ginulo kami ng kapwa nila albularyo na may itim na karunungan. Inilayo ako ng aking lola sa mga magulang ko dahil ayaw niya lumaki akong may lihim na kaaway na nagtatago sa dilim. Isang umaga, hindi ko inaasahan na babalikan ako ng lalaking bumili sa akin ng mga pulang rosas. Yes, sir. Good morning. Anong... Sana, hindi mo pa nakakalimutan ang itsurang ito. Narito ako upang itanong sa iyo kung natatandaan mo pa ang pinag-usapan natin. Nung muli tayong mag-usap, naalala mo ba? Sir, naaalala ko po. Kung ganon, bakit hindi ko pa nakikita ang bangkay niya? Bakit nakikita ko pa siyang malakas at buhay na buhay, ha? Sinusubukan mo ba ako? Akala mo, hindi ko kayang patayin ang pamilya mo at lahat ng mahal mo sa buhay. Nagkakamali ka, Binimini. Wag! Pakiusap. Huwag mo silang sasaktan. Wala silang alam sa problema ko. Kung ganon, apurahin mo. Magandang Binibini. 1 linggo lang ang ibibigay ko sa iyong palugit.
Gusto kong makita ang karibal ko sa negosyo na pantay na ang kanyang mga paa. Habang iginagawa mo siya ng koronang bulaklak. Nasaan na? Yung lalaking kausap ko. Nag-iisang itim na malaking aso? Saan na napunta yun? Nawala agad. Isa siyang aswang. Sinadya kong umuwi ng araw na yon na palubog na ang araw. Kampante naman ako dahil ihahatid naman ako ni Anthony sa aming bahay. Nagdala ako ng ilang preserved na bulaklak na ginagamit sa pangkukulam at kung ano-ano pa. Napansin ni Anthony ang mga daladala ko. Nagtanong siya kung para saan iyon. Sabi ko na lang, merong nag-order na matanda. Paghatid niya sa aking bahay, lihim ko siyang kinuhanan ng isang hibla ng buhok. Nagpaalam na siya at ako naman ay pumasok na sa bahay. Mag-aalas 7 na noon ng gabi, hindi ko alam na bumalik pala siya upang magmanman lang sa akin. Dito ako mag-aabang. Walang mag-aakalang naririto ako sa loob ng kotse. Pasado alas 9 pa lang ng gabi. Maaga pa. Aba, biglang umilaw ang maliit na pulang ilaw ng witch detector ko. Ibig sabihin may aswang na malapit sa kinaroroonan ko. Ayan, lumalakas ang signal niya. Aba, may naglalakad na babae. Mahabang kanyang palda at... Oh no! Si Isadora yun ah! Lihim ko siyang susundan. Pumasok siya sa kasukalan. Pero anong gagawin niya doon? Niwala man lang siyang dalang tanglaw. Nagdududa na talaga ako. Malapit na akong maniwala. Anong... Biglang nawala si Isadora? Hindi tama ito. Pupunta ako sa bahay nila. Sasabihin ko kay Lola Kubang. Tao po! Tao po! Lola! Lola! Sino yan? Oh, Anthony? Bakit bumalik ka? Isadora? Naririto ka sa bahay ninyo? Akala ko... Natutulog na kami ni Lola. May kailangan ka ba? Pasok ka. Pasensya na. Naistorbo ko kayo. Sige, matulog ka na ulit. Tiniyak ko lang na safe kayo. Good night. I love you. Nakapagtataka. Kitang-kita ko. Si Isadora yung naglalakad na mag-isa. Pero paano nangyari yon? Na nasa bahay na pala siya. Pinaglalaroan yata ako ng aking paningin. Sa kabila ng mga pagdududa ni Anthony, ayaw niya pa rin maniwala na tama ang kanyang hinala. Hanggang sa nakakuha siya ng ilang klase ng bulaklak na ginagamit ni Isadora sa panggagamot. Ipinakita niya ang ilan sa kaibigan niyang albularyo. Nalungkot siya sa naging resulta nito. Lolo Enzo, nakakuha na ako ng ilang ebidensya. Pwede niyo pong tingnan ang mga bulaklak na ito. Galing yan dun sa mga tinda ni Isadora. Nako, Anthony, sigurado ka ba? Kasi kilala ko ang mga bulaklak na yan. Karaniwang ginagamit yan ng mga marunong sa kulam. Yan kasi ang paniniwala nila. Kapag ito'y isinugba mo sa apoy, kasabay ng mga Latin na salita na inuusal sa dalangin, kasabay sa pagtaas ng usok ng kandila, kakaibang pwersa ang hinahatid nito sa hangin. Ibig sabihin, Lolo Enzo, pwede niya akong kulamin? Anumang oras na gusto niya? Oo naman. Siya ang nakakaalam kung gusto niyang paglaruan ng isang tao o gantihan. Depende sa paraan ng kanyang pangungulam. May ritual din na ginagawa upang lumago ang iyong negosyo. At may ritual din ng pampalugi. Pero sabi ko nga sa iyo, alamin mo muna. Huwag ka kaagad gagawa ng hakbang na makasisira ng iyong kakayahan. Hindi, Lolo. Ibahin mo ako. Kailangang masupil ko hanggat maaga ang ginagawa niya. Maraming taong napipirwisyo. Kahit mahal ko siya, hindi ko pala siya pwedeng pagkatiwalaan. Wala silang pinag-iba ng sekretarya ko. Pareho silang traidor. May detektor ka, hindi ba? Gamitin mo. Ang paniniwala mo lang ang magpapatahimik ng budhi mo. Pero kung sakaling ikaw naman ang magkakamali sa iyong paratang,
Matuto kang humingi ng tawad at magpatawad. Inihanda na ni Anthony ang kanyang sarili. Handa siyang masaktan kung mapapatunayan niyang ang babaeng kanyang natutunang mahalin ay isa palang aswang. Linggo noon ng hapon, maaga ako nagsara ng flower shop. Gayon din si Anthony na buong araw ng Sunday ay hindi niya pinapasok ang kanyang mga tauhan. Nagpaalam si Anthony kay Lola Kubang na magsisimba kami at kakain sa labas. Pumayag naman si Lola sa pangako na ibabalik niyang buo pa rin ako. Dinala ako ni Anthony sa isang resort na kung saan pwede kaming magkausap ng kamila. Halika, kumain na tayo. Eto, inihaw na manok na maraming leeks. Wow! Sarap ng pagkakaihaw ng manok ha, lutong-luto. Ayaw mo ng hilaw na manok? Ayoko. Kung hilaw na hipon pwede pa, lalagyan lang ng suka. Pero sina Ite at Inay noon kumakain sila, iniihaw lang ng konti, ayos na sa kanila noon. Ganun ba? Paano pala kayo napadpad sa lugar namin? Nangungupahan ba kayo? Dati pa yon. Pero nung makabili na kami ng lupa, sarili na namin yung kinatatayuan ng bahay namin ngayon. Mahirap pagpalipat-lipat ang tirahan kung saan kami napupunta ni Lola. Bakit? Sa anong dahilan? May nakakaaway ba kayo? Sa tingin ko naman mababait kayo. Lalo ka na. Ewan ko. Di ko alam ang kwento basta naririnig ko. Ayaw daw nila ng kapitbahay na mangkukulam. Di naman kami ganun. Si Lola at ako marunong ng konti pero hindi ibig sabihin masama na kaming tao. May mga taong kinakailangan nilang serbisyo namin. May bayad yun. Bakit mo ako kinulang? Ha? Kulam? Oo. Sabi mo, marunong ka rin gumawa nun. Kaya tinatanong kita, may galit ka ba sa akin? Alam mo bang napakalaking perwisyong ginawa mo, ha? Kinulam mo ko. Pinaglaruan mo ang aking katawan. Bakit, ha? Sagutin mo ko. Ang sama mo pala. Akala ko mabait ka. Anthony, sandali. Please. I'm sorry. Hayop na buhay to. Akala ko nakahanap na ako ng makakasama ko at mapagkakatiwalaan ko. Yun pala, katulad ka rin nalang isang traidor. Ang sakit nun, ha? Hayop! Anthony, makinig ka naman sa akin pakiusap. Akala mo ba kung may kagustuhan ng lahat? Ano malay mo, tinakot lang ako ng taong gustong pumatay sa'yo. Ginamit lang ako para malinis ang kamay nila at hindi sila mapagbintangan. Tinakot ako na kung hindi ko gagawin yun sa'yo, papatayin nila ang buo naming angkan. Oo! Ako ang kumulam sa'yo. Kinulam kita kapalit ang kalayaan ng aking pamilya. Pero hindi kita matiis nang malaman kong nahihirapan ka na. Naawa ko sa'yo at dahil minahal na kita. Napamahal ka na sa akin, Anthony. Ngayon ko hindi mo ako mapapatawad. Patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako. Kasi habang buhay mo ako susumbatan. Biktima rin ako, Anthony. Wala akong magawa. Sinong nag-utos sa'yo? Sino? Ang mahigpit mong karibal sa negosyo, si Oscar. Ay! Napayakap sa takot si Isadora kay Anthony na tinugunan naman ng binata. Kapwa umiiyak na humingi ng tawad ang dalawa sa isa't isa. Hindi lubos maisip ni Anthony na ang karibal niya pala sa negosyo na si Oscar ang may pagtatangka sa kanyang buhay. Bagamat nasaktan ang loob ni Anthony sa ginawa sa kanya ni Isadora, nagpasalamat pa rin siya dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi niya matutuklasan ang katotohanan. Malapit na lumubog ang araw nang sila ay makarating sa kanilang lugar. Ngunit ito pala ang kanilang madaratnan. Anong nangyari dito? Bakit UP ang steel door ng shop ko? Pati itong gilid ng sidewalk ko, natibag. Sinong pananagutin ko nito? Bukas mo na lang tingnan uli. May CCTV naman, di ba? Ihatid mo na muna ako, baka magalit ng lola. Sige, tara na. Sino naman kaya nakabangga dito? Palibasa, linggo. Wala na masyadong dumaraan na sasakyan dito. Malapit na tayo sa flower shop ko. Ha? Diyos ko. Bakit basta gambintana akong gawa sa tabla? Pati sa loob. Sandali lang, bababa muna ako.
gosh! Bali at sira-sira mga paninda kong bulaklak. Halos na damage lahat. Makikita niya. Kung sino man gumawa nito, matitikman niyang ganti ko. Isama mo na rin yung bumangga ng steel door ko. Kulamin mo rin. Napatawad at tinanggap ni Anthony ang pagkatao ko. Pero hindi naman ako likas na mangkukulam. May konting alam lang ako kung kinakailangan. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Kinagabihan, nagpaalam si Anthony kay Lola Kubang na sa bahay magpalipas ng magdamag at ito nga ang nangyari. Pasensya ka na dito sa bahay namin. Wala kaming aircon at malambot na higaan. Sa bagay, nakikita mo naman ang sitwasyon namin dahil sa amin, panay matigas. Puso lang namin kung minsan nang lumalambot. No problem, Lola. Pag naghahunting kami sa gubat, kahoy lang ang aming unan. At ang mga tuyong dahon ang aming hinihigaan. Lola? Anthony, sandali. May nararinig akong ugong. Pakinggan niyo. Ugong ng maraming pagaspas ng pakpak. At mga ingay ng ibon. Papalapit ng papalapit ang tunog. Magsipaghanda kayo. Mga kalaban niya na papunta sa atin. Lola, kinakahig nilang bubong natin. Naku, baka bumigay ang bubungan natin, Lola. Nako, pati sa labas ng pintuan at bintana. Pilit nilang tinutuka para makapasok sila. Huwag lang kayong magbubukas ng pintuan o bintana. Pag nakapasok ang mga yan, papatayin nila tayo. Ihanda niyo ang mga pamalo at walis tingting. Magpabaga ka ng apoy, Isadora. Bilisan mo. Lagyan mo ng insenso para malanghap nilang amoy ng usok. Opo, La. Ayan, nag-aapoy na po. Ilalagay ko na itong insenso. Ayan, kumakalat ng usok. Tutulungan na kita. Magpapabagan na rin ako. Ay, sige. Langhapin niyo ang amoy ng insenso! Langhapin niyo! Hayan, naririnig niyo? Isa-isa na silang nahuhulog sa lupa. Umalis na kayo para hindi kayo madamay! Umalis na kayo! Maya-maya lang tahimik na ang gabi. Pero si Anthony hindi pa rin dalawin ng antok. Iniisip niya baka kung may dumating pang panibagong pagsalakay. O hindi naman ay naisip niya din na baka ipapatay siya ni Oscar. Sa ganitong pagkakataon, handa na siyang makipaglaban. Lalo pat nalaman niyang sila pala ang aswang na hinahanap niya at hindi ako. Kinabukasan, isinama ako ni Anthony sa mga lakad niya. Hindi na muna ako nagbukas ng tindahan ko. Dahil marami pa ang dapat kong ayusin at linisin. Muli naming pinuntahan ang mga dating kliyente ni Anthony at doon namin nalaman ang katotohanan. Marami palang kasinungalingan at imbentong salita ang pinagkakalat ni Aleli noon at ni Oscar. Gaya ng nalulugi na ang negosyo ni Anthony para sa iba na magbenta ang mga kliyente niya. Nalaman din namin na sinasabi pala ni Aleli na girlfriend siya ni Anthony. Pauwi na kami noon na biglang may nakasalubong kaming pulang sasakyang Revo. Mabilis ang sasakyan. Muntik na kaming mahagip nito. Pero nakahalata kami. Bumalik ang pulang Revo na kasunod na sasakyan namin at sadya itong binundol. Dito na nagalit at bumaba sa kanyang sasakyan si Anthony. Hinihintay niyang bumaba ang driver pero matagal na siyang nakatayo sa labas. Ngunit walang bumababa. Lumapit siya sa sasakyan at kinatok ang bintana. Tinted ito kaya hindi niya maaninag ang tao sa loob. Nagulat siya nang biglang mabasag ang bintana ng kotse dahil sa matulis na kuko at muntik nang tumama sa kanyang mukha. Muntik ng mukha ko! Aray ko! Hayop ka! Nagkita din tayong hayop ka! Hindi ikaw ang kailangan ko. Halika rito, babae. Itiwan mo ako! Saan mo ako dadalhin? Isadora! Hanggang diyan ka na lang, Anthony. Isang hakbang mo pa. Gigilitan ko ng leeg ang babaeng ito. Panginoon, iligtas mo po ako! Biglang nawala ang dalawa! Isadora! Nasaan kayo? Nakarating kami sa isang gubat. Ang naalala ko, pumasok kami sa isang malaking puno ng kahoy. Nakakatakot ang loob. Buti na lang, tinuruan ako ng lola ko kung paano lumaban sa ganitong mga sitwasyon.
May baon akong insenso ng mga oras na yon. Nakalabas ako na makita ako ng pintuan. Tinandaan ko ang lugar. Tinuruan din ako ng lola ko noon kung paano makauwi nang hindi nakikita ng mga tao. Alalang-alala noon si Anthony. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin sa aking lola. Pero pagdating ni Anthony sa bahay namin, ang lola ko pa ang nagtanong sa kanya. Oh, bakit ngayon ka lang, Anthony? Lola, si Isadora kasi ay... Si Isadora, kanina pa dumating nga. Nasa loob ng kwarto, natutulog. Ho? Ay, kasi... Ayaw mo pa yatang maniwala. Oh, hahawiin ko ang kurtina. Oh, ayan! Tulog na tulog. Naghihilik pa nga Sige po, Lola. Tiniyak ko lang po na nakauwi siya ng ligtas. Hindi na po ako magtatagal. Uuwi na rin po ako. Oh, siya sige na. Mag-iingat ka palagi. Nakapagtataka talaga. Pero unti-unti na akong nasasanay sa kanila. Panatag ng loob ko. Hindi silang kaaway ko, kundi ang taong pinipilit silang gumawa ng masama. Nakapagdesisyon na kami ni Anthony na kami mismo ang papatay sa mga salot. Lalo na't pati kami ay nadadamay at napagbibintangan. Panahon na siguro para malaman ng mga tao kung sino ang tunay na halimaw at mamamatay tao. Maaga kaming gumayak ni Anthony dala maraming kagamitan panlaban sa mga aswang. Upang ipakita kay Anthony na nagkakamali siya ng akala sa akin, hiningi ko rin ang tulong ni Lola sa pamamagitan ng kanyang pagdasal sa Panginoon. Si Anthony pumunta muna sa kaibigan niyang albularyo upang humingi ng gabay at panalangin. Lolo Enzo, samahan mo naman kami sa panalangin. Magkasama kami ni Isadora. Hindi ko alam kung mapagtatagumpayan namin ang labang ito. Ikaw lang ang nakakaalam ng pupunta namin. Patnabayan sana kayo ng poong may kapal. Lumakad kayong may malinis na puso at hindi puot. At paghihiganti ang laman nito. Bilang isang manunugis ng aswang, gusto ko lang pong makatulong. Gusto kong itigil na nila ang kasamaan sa pamamagitan ng paggamit nila sa mga inosenteng tao upang makapanakit ng kapwa at pumatay. Gusto kong iligtas ang aking si Isadora. Ang malinis na hangarin ay ginagabayan ng may kapal. Ang mga itim na karunungan ay hindi sa mabuti at hindi pinananahanan. Sige na. Lumakad na kayo. Maraming salamat, Lolo Enzo. Maaga pa lang ay nagsimula na kaming maglakad ni Anthony. Nanalangin muna kami bago namin itinuloy ang aming lakad. Hinanap ko yung lugar kung saan ako dinala ni Oscar sa isang makapal na kasukalan. Pumasok kami, pero parang bigla kong nakalimutan kung aling punong kahoy ang pinasok namin. Pasado 3:00 na noon ng hapon. Nagsisimula na kaming makaramdam ng kinikilabutan na parabang may mga matang nakamasid sa amin. Hindi ko na alam kung saan dito. Pero natatandaan ko, isang malaking puno na may makakapal na sanga. Isang malaking puno ng akasya. Anthony! Sa likuran mo! 2 kobra! Napatay ko yung isa. Nakawala yung malaki. Naku po, saan na kayo nagpunta yon? Ang kapal pa naman ng mga damo rito. Shoo! 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 Ay! Isadora! Wala dito sa kanal. Isadora, nasan ka? Naririto ako sa itaas ng puno! Iligtas mo ako rito! Ako ang sundin mo, Anthony! Naririto ako sa likuran mo! Ako paniwalaan mo, Anthony! Ako si Isadora! Naging 3 kayo? 3 Isadora? Sino sa inyong totoong Isadora? Gusto mo makatiyak? Patayin mo silang lahat. Hayop ka! Anong ginagawa mo ritong traidor ka? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Teritoryo ko ito. Lumayas ka. Lumayas kayo! Pinupuluputan ako ng malaking sawa! Hindi ako makakilos! Anthony! Bakit mo siya tinutulugan? Hindi ba sabi ko sa'yo, patayin mo siya? Bakit buhay pa yan? Ito ang samurai, patayin mo si Anthony. Gusto kong makitang patayin mo.
Inuutusan kita, patayin mo siya! Tulungan mo ako, Isadora. Nahihirapan na ako. Isa, Isadora! 2, Panginoon ko, tulungan mo po kami. 3! Ayop ka! Ako ang sinaksak mo! Kainin mo tong insenso! Inumin mo ang bendita ng tubig na to! Dapat ang matapos ang kasamang ginagawa mo sa akin! Ikaw ang tunay na halimaw! Ikaw! Isadora, tulungan mo ako. Nahihirapan na ako. Inuutusan kita! Kung hindi ka tunay na ahas, pakawalan mo ng mahal ko! Hindi kita aanuhin! Hindi kita sasaktan! Pakawalan mo ng mahal ko! Salamat. Anthony, mahal ko. Natalo natin ang aswang. Salamat sa Diyos. Piniti mo na tumayo. Uuwi na tayo. Sige. Uuwi na tayo. Napatay namin ang leader ng aswang. Napayapa na ang kalooban ni Anthony. Isa na namang achievement ang kanyang nakamit. Ako man, para sa akin, natatahimik na ang loob namin ng aking lola Kuba. Sa ngayon, nagagamot pa rin ako. Pero hindi na ako tumatanggap ng mga magpapakulam. Napag-alaman ko kasing isang napakalaking kasalanan sa Diyos ang manakit at magpahirap ng kapwa. Tuloy pa rin ako sa pagtitinda ng mga bulaklak. Sa ngayon, kasal na kami ni Anthony at patuloy pa rin ang aming negosyo. Siya sa kanyang antique shop at ako naman sa aking flower shop. Ibinahagi ko ang aking kwento dahil gusto kong mais sa isip ng tao na ang pagiging aswang ay hindi likas. Kundi ito ay kung gusto mo. Nalala ko yung payo noon ni Lolo Enzo kay Anthony na hindi lahat ng halimaw ay pinipiling maging halimaw. Minsan, may nagtutulak lang sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Isadora.